Alleluia, 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 Alleluia. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang magpatulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ng mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Ang ebanghelyo po na ating napakinggan ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas na nagpapahayag din ng pagtawag ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga kauna-unahang alagad. Narinig natin na tinanong ni Jesus kung kamusta ang panghuhuli nila sa isda. Malungkot si Simon dahil wala silang huli sa maghapon at magdamag nilang pagtatrabaho. Kaya't inutusan ni Jesus Nazareno na ihagis niya ang kaniyang lambat sa tubig. Sa puntong iyon, agad-agad dumami ang mga isdang kanilang nahuli at umabot pa sa puntong lulubog ang bangka dahil sa dami ng mga isda. Dahil nga sa nakitang kababalaghan ng pagdami ng isda, sinabi tuloy ni Simon kay Jesus na layuan siya sapagkat itinuturing niyang makasalanan ang kaniyang sarili. Ngunit ang tugon sa kaniya ni Jesus, sumunod siya sa kaniya, huwag matakot at gagawin siyang mamalakaya ng mga tao. Kung inyo pong mapapansin, mga kapatid kay Kristo, sa harap ni Jesus Nazareno, naramdaman at inamin ni Simon Pedro ang kaniyang pagiging hindi karapat-dapat. Ang pag-amin po sa ating mga kasalanan ay hindi isang kahinaan, kung hindi ito ay isang katapangan. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga, ang pag-amin po natin sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang ay hindi isang kahinaan, kung hindi ito ay isang katapangan. Nais ng Diyos na makita sa atin ang buong pagpapakumbabang inaamin natin ang ating mga kahinaan. At sa papamagitan din ng mga kahinaan natin, ay magiging lakas natin ito sa mga darating na panahon. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mahusay tayo, kung hindi dahil mabuti ang Diyos. At tanging Diyos lamang ang makakapagpabago sa atin kung papayagan natin siyang kumilos sa ating mga buhay. Muli kong uulitin, tanging Diyos lamang ang makakapagpabago sa atin kung papayagan natin siyang kumilos siya sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, ganito din ang pagpapatotoo ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Sinabi niya, ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako ay hindi karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inuusig ko ang simbahan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako ay naging apostol. Nagpagal ako ng higit kaysa kaninuman, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Mga kapatid, napakagandang paalala sa atin na wala tayong pwedeng magawa malibang may Diyos sa ating buhay. Walang halaga ang lahat ng ating pagsusumikap kung walang Diyos na nagbibigay sa atin
ng importansya. Kaya naman, ang buhay natin dapat nakasentro sa Diyos. Sayang ang mga sandaling hindi natin kinikilala ang Panginoon sa ating buhay. Tanging siya lamang ang makapagbibigay saysay at kahulugan sa ating buhay sa araw-araw. Lagi din po sana nating tatandaan na puso ang basihan ni Jesus Nazareno sa pagpili niya ng kaniyang mga alagad. Ang mga apostol, lahat po sila kagaya nating lahat. Hindi tayo karapat-dapat sa ating paglilingkod. Subalit, ginawa tayong karapat-dapat dahil lubhang mabuti ang ating Panginoon. May puso ang mga apostol na handang makinig sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kagaya nila, tayo din naway magkaroon ng pusong handang maglingkod para sa ating kapwa. May pusong handang magsakripisyo at higit sa lahat, may pusong handang aminin ang ating kahinaan at ang ating mga pagkakasala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.